sa pamayanan ng Balik-Balik. Tara, samahan niyo ako. Ikot-ikot tayo. Ang Balik-Balik ay isang burol na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Lingid sa ating kaalaman, ang Balik-Balik noong unang panahon ay isa palang sementeryo. Sementeryo Balik-Balik ang tawag dito. Taong 1882 na magkaroon ng epidemya ng kolera sa Maynila. Marami ang naapektuhan at nangamatay dahil sa sakit na ito. Sa takot ng karamihan na baka sila ay mahawa dito, kinailangan nilang gumawa ng bagong sementeryong paglalagakan ng mga patay, malayo sa karamihan na walang sakit. At dahil ang burol ng Balik-Balik ay mataas, humigit kumulang 10 meters above sea level, ito ang napili nilang gawing sementeryo. Ayon sa isang matandang kwento, noong unang panahon daw ay kakaiba daw ang paraan ng pagprosesyon nila ng patay papunta dito sa sementeryo Balik-Balik mula sa San Miguel. Bawat 20 hakbang na pasulong daw ay mayroong sisigaw ng balik. Sa tuwing maririnig nila ito ay aatras sila ng 10 hakbang. At pagkatapos ay lalakad na naman ng 20 hakbang pasulong. Paulit-ulit nila itong ginagawa hanggang sa makarating sa sementeryo. Sinasabing ang tipikal na prosesyon daw mula San Miguel ay naabot na ng takip silim bago pa makarating sa sementeryo Balik-Balik. At para mabigyan pa tayo ng ibang kwento tungkol sa Balik-Balik, inabuti kong kausapin ang aking lolo tungkol sa kanyang nalalaman sa aming pamayanan. Siya si Abby Ocampo, isang batikang debuista sa larangan ng comics. Lolo, gaano katagal ka nakatira sa Balik? Dito ako pinanganak, 1938. Buti may alam ka na pala kung ano nangyari sa Balik-Balik. May mga konti ako nalalaman. Unang-una, ang Balik-Balik ay dulo ng Maynila at Quezon City. At kung makikita mo yung lumang mapa ng Maynila, itong Balik-Balik ay siyang tinatawag na Balik-Balik Cemetery. Ngayon, yung lugar ng Holy Trinity. Ang original niyan, Balik-Balik Cemetery. Ito'y matatagpuan sa kalsada sa harapan. Ang tawag dyan ay Calabas Road. Itong vicinity na ito, tinatawag ito lahat Calabas Road. Bawat iskinita, tinuturing na interior. Calabas Road, interior. Tapos sasabihin ng number. Kamukha ng tinitirhan ko, 352, interior 4, Balik-Balik, Sampaloc, Calabas Road, Sampaloc, Manila. Yan ang address ko rito. Kaya yung ibang mga eskinita riyan, meron yung dire-diretsong gano'n, tutawagin Calabas Road din yun. Pero ibang number, halimbawa, 529, interior 1, binibilang yung bahay. Ibig sabihin sa akin, interior 4, courthouse from the corner. Okay. Ngayon, ang kahalagahan niyan, pangalang ilaw ng nayon, noong bago magkagera, may mga organization dito ng mga magkakasambahay. Neighborhood Association. Neighborhood Association. At ang pangalan ng kanilang organisasyon ay Ilaw ng Nayon. Yun ang dahilan kung bakit itong iskinita natin. Kasi yung tatay ko, mahilig sa kanyang mga organisasyon eh. Tapos, meron siyang parang maliit na restaurant doon sa Calabas Road sa yung Bali Sobriedad ngayon na doon nagmi-meeting yung mga Ilaw ng Nayon, Ilaw ng Nayon Organization. Ngayon, binigay credit lang dito sa eskinita yung pangalang Ilaw ng Nayon. Diyan na itayo yung Holy Trinity. Dati maliit na simbahan lang yan, parang kapilya lang sa loob ng sementeryo. Hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling parokya, tinawag ng Holy Trinity. Ngayon, yung mga pari na mahala riyan, nagtayo ng eskwela. Yun lang maliit na ilalim lang nung may hagdan, nalalaman ba yan sa ano riyan? Yun ang Bali Kumbento. Sa ibaba nun, at saka itaas nun, yun ang ginawang eskwela. At doon na nagustong yung paglaki ng eskwela, naging Holy Trinity Academy. Taong 1925, nagsimula ang malaking pagbabago dito sa Balik-Balik.
Nang tinanggap bilang regalo sa kasal ni Benito Roses Legarda at Trinidad Fernandez ang isang bahay bakasyonan sa likod lamang ng sementeryo. Mula sa pagiging banal na pamayanan ng mga patay, ito ay unti-unting naging isang pamayanan na ng mga buhay. Ang natatanging naiwan na lamang sa alaala ng sementeryo balik-balik ay ang ngayon kilala nating bilang Most Holy Trinity Parish. Dito rin matatagpuan ang isang paaralan para sa elementarya at high school. Sa labas nito ay may iba't ibang uri ng pagkakakitaan ang matatagpuan. Kailangan mo ba ng mga gamit sa eskwela? Hindi yan problema dito sa aming pamayanan dahil dito ay mayroong tindahan ng mga school supplies. Hindi ka rin magugutom dito sa aming lugar dahil kabi-kabila ang nagsulputang mga karinderya at iba pang mga kainan dito. Hindi rin mahirap ang sasakyan dito sa amin dahil sa dami ng tricycle at jeep na nakapila. Mula sa panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng Amerikano hanggang sa kasalukuyan ay marami ng pagbabagong naganap sa paligid ng balik-balik. Ang mga palayan at taniman ay unti-unting naging residential. Ang libingan ng mga patay ay tuluyang humimlay noong 1925. Dumami na ang mga naninirahan at naging masigla na ang buhay sa balik-balik. Sa kasalukuyan, masasabi ang mga nakatira dito ay napapabilang sa gitnang antas ng pamumuhay o middle class. Ang balik-balik ngayon ay nahahati na sa maraming barangay at kalye. Kasama na dito ang lugar na kinalakihan ko, ang kalye Ilaw ng Nayon. Karamihan ng nakatira dito, kasama ang aming pamilya, ay nabibilang sa middle class family. Ako ay nakatira sa bahay na mayroong 3 palapag. Mayroon kami sasakyan, kumpleto ang aming kagamitan sa bahay. Ako ay nag-aaral sa magandang paaralan at may maayos na trabaho ang daddy ko. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang pagunlad ng aming buhay. Tulad ng balik-balik, patuloy na nagsusumikap ang aming pamilya. At ako ay nag-aaral ng mabuti upang sa pagdating ng panahon, ito ay maging susi upang may pagpatuloy pa ang mga magandang nasimulan ng aming pamilya sa aking henerasyon at sa mga susunod pa. Maraming salamat po. Ako si Macho de Ocampo at ito ang aming pamayanan, ang Balik-Balik.